Okay, magandang araw po ulit sa ating lahat at narito na po ang mga posibleng benepisyo na makukuha natin sa Guyabano leaves o mas kilala sa tinatawag na Guyabano tea. Sana mapanood mo ang mahalagang impormasyon na ito at baka sakaling makatulong din ito sa inyo. Ang guyabano ay may tuturing na isa sa mga masustansyang prutas habang ang dahon ay naglalaman din ng makapangyarihang benepisyo sa kalusugan para sa katawan. Upang matamo ang benepisyo ng dahon ng guyabano, kumuha ng 5 dahon o hanggang 10 dahon o depende sa gusto mo at pakuluan ang mga ito at inumin bilang isang tsaa. Bukod sa mayaman kasi ito sa carbohydrates at dietary fiber, vitamin C, vitamin B1 at vitamin B2, alam mo ba na napakabuti nito sa ating katawan? Ayon kasi sa pag-aaral ng Chemical and Energy Division o CED ng Department of Science and Technologies, Industrial Technologies Development Institute, nagpapakita na ang guyabano ay may karaniwang may mas mataas na flavonoid content. Ang flavonoid ay isang phytochemical na natuklasan na pumipigil sa paglaki ng mga virus, carcinogens at allergens. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga benepisyo na nilalayon ng mga DOST na gagamitin sa pagpapaunlad at pagpupromote ng guyabano bilang natural na dietary health supplements. Narito na ang dagdag benepisyo sa kalusugan ng guyabano leaves. Number 1, cancer prevention. Ang pag-inom ng guyabano leaves tea ay maaaring makatulong na maprotektahan ang iyong sistema ng katawan laban sa cancer at mabawasan din ang side effect ng chemotherapy. Ang guyabano leaves tea ay nagsisilbing anti-cancer at maaari itong inumin upang makatulong sa pag-iwas ng cancer. Number 2, diabetes treatment. Ang hypoglycemic content sa dahon ng guyabano ay maaaring makatulong sa paggamot ng pasyente ng diabetes upang malunasan ang kanilang blood sugar level sa pamamagitan ng pag-inom ng guyabano leaves tea. Makakatulong sa mga pasyente sa pagpapababa ng kanilang asukal sa dugo na walang anumang side effect. Ulitin ko, walang anumang side effect. Ayon sa pag-aaral ng DOST, ipinapakita sa pagsusuri na ang bunga ng guyabano ay may kaparehong bisa ng metformin, ang pinakakaraniwang ginagamit ng maintenance ng gamot ng mga taong diabetic sa pagpapababa ng mga antas ng glucose sa dugo. Number 3, heart health. Ang dahon ng guyabano ay pinoprotektahan at pinapalakas ang puso. Ito ay kilala bilang isang makapangyarihang herbal na inumin na nagpapalakas sa paggana ng cardiovascular system. Ang tiyaan ng dahon ng guyabano ay nagpapanatili ng malusog na sistema at sirkulasyon ng dugo. Nakakatulong din ito na mababawasan ang strain at stress ng iyong mga arteries at mga daluyan ng dugo upang ang iyong puso ay magkaroon ng mas madaling trabaho sa pagbomba ng dugo sa lahat ng bahagi ng iyong katawan. Dahil dito, makakatulong ito sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Sa makatuwid, ito ay may malaking pakinabang sa mga taong nagdurusa ng hypertension. Dahil dito, mabawasan dito ang panganib ng atake sa puso at stroke. Number 4, immune system. Ang regular na pag-inom ng guyabano leaves tea ay makatulong para palakasin ang iyong immune system. Ang dahon ng guyabano ay naglalaman ng makapangyarihang antioxidant at vitamin C na tumutulong sa pagprotekta sa iyo mula sa masamang epekto sa mga free radical. Ang mga free radical ay maaaring mapabilis ang pagtanda, magdulot ng mga sakit sa kalusugan at chronic organs dysfunction. At dahil sa antioxidant properties nito, ang produksyon ng white blood cells sa iyong katawan ay mapapabuti din. Number 5, arthritis. Ang tiyaan ng dahon ng guyabano ay naglalaman ng anti-inflammatory properties na makakatulong sa paggamot ng arthritis. Ang pangunahing dahilan sa likod ng arthritis ay ang kawalan ng kakayahan ng mga kidney na linisin at ipilter ang mga purine substance mula sa daluyan ng dugo. Dahil dito, naiipon ang mga lason
sa mga kasukasuan na nagdudulot ng matinding pananakit na lalong tumitindi sa pagsapit ng gabi. Ang pag-inom ng Guayabano Leaves Tea ay makakatulong sa pagpapagaan ng mga sintomas at paglutas ng mga problema sa pamamagitan ng pag-alis ng purine substance sa katawan. Number 6, skincare. Mayroong ilang astringent agent sa Guayabano Tea na maaaring makatulong sa paghigpit ng balat at tulungan ang mga pores na lumiit. Ito ay mabuti din para sa pagbabawas ng wrinkles, acne, and pore inflammation. Bilang karagdagan, ang mga antimicrobial agent na makukuha sa tsaa ay maaaring makatulong sa pagpigil ng infeksyon at pathogens na makaapekto sa balat. Number 7, depression and stress. Ang mga dahon ng guyabano ay sikat dahil sa nakakapagpakalma at nakakakalmang epekto nito. Meron itong nakakapawi na anti-inflammatory agents na nakakatulong sa pagpagaan ng stress at depression. Ang pag-inom ng pinakuluang dahon ng guyabano pagkatapos ng mabigat na araw ay makakatulong upang mapanatiling relax ang iyong isip at katawan. Mayroon din itong mga nakaka-relax na epekto upang mas mahusay na harapin ang mga sintomas at depresyon at pagkabalisa. Number 8, back pain. Ang pag-upo sa isang lugar ng maraming oras ay maaaring humantong sa pananakit ng likod. At para maibsan ang sakit, subukan ang natural na remedyo tulad ng Guayabano tea, uminom ng tsaa araw-araw upang mabawasan ang sakit. Number 9, digestion. Maraming tao ang nagdurusa sa mga problema sa pagtunaw dahil ang kanilang diet ay hindi kasama ang mga fiber. Ang fiber ay tumutulong sa digestive system to digest food easily. Kaya naman, kung gusto mong magkaroon ng malusog na digestive system, isama ang mga prutas at gulay na mayaman sa fiber tulad ng guyabano. Number 10, bone health. Ang guyabano ay puno ng calcium na lubos na nagpapabuti sa kalusugan ng buto. Kaya ang regular na pagkakaroon ng Guayabano tea ay maaaring magkakaroon ng positibong epekto sa iyong mga buto. Ang paggawa ng Guayabano tea ay mas madali kung mayroon kang mga sariwa o tuyo na dahon na magagamit sa bahay. Maaari kang magdagdag ng sweetener tulad ng stevia o honey. Maaari kang kumuha ng ilang pirasong dahon o depende sa iyong panlasa. Pakuluan mo ito sa 4 na basong tubig at pagkatapos palamigin ng 2 oras bago mo ito inumin. Or nakadepende na lang ito sa iyo. Mas makukuha mo kasi ang karamihan ng mga sustansya na mula dito kapag iniwan mo ito ng mas matagal. Uminom ng tsaa ng dahon ng guyabano 3 beses sa isang araw. Mas maganda itong inumin sa umaga habang wala pang laman ang tiyan. Tandaan na ang dahon ng guyabano o ano pa mang halamang gamot na walang pahintulot ng iyong doktor ay ipinagbawal sa mga buntis at sa mga nagpapasusong ina. At kung ikaw naman ay nakaranas ng low or high blood pressure, uminom lamang nito in moderation. At kung sakali naman unsure ka, maaaring kumonsulta ka muna sa iyong doktor bago uminom ng Guayabano tea. At maraming salamat na umabot kayo sa huling part ng video na ito at sana makatulong ito sa inyo. At siyempre sa akin na rin. Paalam.